Mahal, nandito na ako. Nakakapagod. Oh, mahal, andyan ka na pala. Teka lang, at ikukuha kita ng tubig. Kamusta naman ang mga palay? Ayun na nga, sobrang baba ng presyo ng palay. Hindi ko nga alam kung may kikitain pa tayo eh. Ador, bakit ba ang presyo ng palay ngayon ay napakababa at napakamura? Marami tayong kailangang bayaran. Hindi natin kaya ang mga gastusin. Alam ko, Dolores, pero wala tayong magagawa. Pinababayaan na lamang tayo ng gobyerno na baratin ng mga traders. Hay, pero bakit nga ba sila ang kumikita habang tayo ang nagpapakahirap na gumagawa ng pagkain? Ganun talaga ang buhay, mahal ko. Hindi pa man din tayo mapansin ng gobyerno kahit na sobra na ang hinaing nating mga kapuspalad dahil sa hirap at pagod na idinaranas natin sa araw-araw upang makagawa lang ng makakain ng mga tao. Kahit na ni Katiting, tayo naman ang walang makain. Kamusta po kayo? Nakikita ko kayo dito. Oh, Minda, kamusta ka? Nakikisaka ka ba ngayon? Opo. Para po may pandagdag ako sa aking baon at makatulong na rin sa aking mga magulang habang wala pong pasok. Ang galing mo naman, Minda. Magaling ka talagang bata at maaasahan pa. Sigurado akong ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Kamusta po kayo? Pwede po bang magtanong kung pwede po akong makisaka? Oh, Joanna, kamusta ka? Paano ka? Ano ang nangyari? Hindi ko na kasi alam kung paano ako makakaraos ngayon. Lalo na't wala akong sariling lupa. May mga anak pa naman akong kailangan kong buhayin at tustusan. Joanna, kung gusto mo, pwede kang tumulong sa amin. Pwede kang magtrabaho sa aming bukirin. Ador! Dolores! Kailan niyo babayaran ang mga utang ninyo sa akin? Auntie Milagros, pasensya na ho. Ngunit wala pa ho kaming pera dahil sa mababang bentang presyo ng palay. Hindi na po mga pangako. Matagal na ninyong sinabi na magbabayad kayo sa darating na anihan. Anihan na ngayon pero nasaan na? Kailangan ko na ng pera. Auntie Milagros, sana naman ho, maintindihan nyo naman kami kahit papaano. Kahit naman kaming magsasaka, walang makain habang kami naman ang gumagawa ng pagkain. Hindi ko na problema yun. Ang importante ay may bayaran ng pera ang utang ninyo. Pagpasensyahan nyo na po kami. Gagawa po kami ng paraan para makapagbayad. Bigyan nyo lamang po kami ng sapat na panahon. Ay nako! Puro na lang kayo gagawa ng paraan. Ilang taon na yung utang ninyo sa akin. Ilang beses ko na kayo pinagbigyan, huli na to. Hanggang sa susunod na linggo, pag hindi nyo nabayaran ng buo ang inutang ninyo, magkita na lang tayo sa barangay. Ano nang gagawin natin ngayon, Ador? Hindi ko na alam kung paano pangkayod ang gagawin natin para makapagbayad sa mga inutang natin. Nag-aaral pa ang mga bata, maski pambili ng lapis, wala tayong maibigay. Hindi ko na din alam. Wala naman tayong magagawa sa presyo ng palay. Tinitiis ko na lahat ng kaya kong tiisin. Pagod, init at gutom. Maghapon ako sa bukid para may maiuwi ako. Pero sa huli may utang pa din. Mahal, hayaan mo, makakabangon din tayo. Hindi natin alam kung paano pero naniniwala ako na makakabangon tayo. Ay, Diyos ko. Sige na, babalik na ako sa bukid at bibilad pa ako. Ay nako, sandali nga. Hindi ako makahinga. Umupo ka nga muna, mahal. Ano bang nangyayari sa'yo? Napapadalas ang pagkahingal mo, ah. Magpatingin ka na kaya? Paano pa magpapatingin? Samantalang hikahos na nga tayo. Hayaan mo na, mahal. Pagod lang to. Hindi na pagod yan. Basta't malaman natin kung ano ba talaga yan. Pagod lang ito. Babalik na muna ako sa bukid. Aling Dolores! Si Mang Ador po! Oh, bakit? Anong nangyari kay Ador? Nakita ko po doon sa bukid. Nakahandusay na. Diyos ko po, Ador! Sinasabi ko na nga ba, dapat pinilit ko na siyang magpatingin sa doktor.
Auntie Milagros, sana naman ho, maintindihan nyo naman kami kahit papano. Kahit naman kaming mga magsasaka walang makain habang kami ang gumagawa ng pagkain. Hindi ko na problema, iyon. Ay, sorry. Ang importante. Aling Dolores! Si Mang Ador po! Oh, bakit? Anong nangyari? Magaling ka talagang bata at maaasahan pa. Siguro akong... Kat,